ba? Hello, mga nursing students! Sana po, yung mga invaluable knowledge at mga insights na nasabi ninyo ay na-absorb naman ng mga fellow students natin dito. Alam ko, this was from the very basic up to the current trends of some avenue of interest among my fellow students who have come and joined us here today for this seminar. At sana naman po, this would not be the last time. Mark the beginning because, again, pagpapaunlak ninyo sa aming paanyaya bilang resource speakers. Kasama ko naman dito ang susunod na magsasalita. In addition to that, kaya nga sinasabi ni Ma'am Espinosa yung signs and symptoms, ina-assess ko na yung sarili ko kung meron ba talaga ako. Sabi ko, meron yata pero hindi ni Ma'am eh. Kulang. Kaya hindi pa siguro ako leading to that, may mood disorder. May time lang po, Ma'am. So, once again, Ma'am, thank you po sa inyo, kay Dr. Jimenez din, ganun din po. And to continue, para naman po medyo malibang-ibang, kasi nakita ko yung mga students dito na talagang nakaganyan kay Ma'am Espinosa kanina pa, talagang ngawit na sila. So, nakikita niyo yung panahon natin ngayon, medyo papasama na. So, para lalong sumama ang panahon natin, ibibigyan ko kayo ng isang sorpresa. From, syempre, ang senior ng Nursing 106, walang iba kundi si Ms. Ria Junicio, the Regina Velasquez of Nursing 106. Ang target natin is to prevent another relapse. You have to continue the drug for at least a year. So dapat ito tuloy-tuloy. Once naitigil mo ito, magbabago na naman yung chemical sa utak niya, pwedeng mamulago. So kunyari magkaroon ng stressor, pwedeng mag-rewind ulit yung conflict. Kasi pag nagkaroon mo... Habang SPO. Pag nag-handle tayo ng pasyente nagmamasturbate sa harapan natin, let us, yung first natin gagawin is go back to the self. Mag-self-assessment tayo. How did we feel
So kung nag-i-enjoy ka doon, edi pabayaan mo na doon yung pasyente, no? Pero ang mahalaga doon, recognize mo muna ang feeling mo. So, pag na-recognize mo, feeling mo like, nagkaroon ako ng encounter, yung pasyente sa harapan ko nag-mastering debate. So, talagang ako ay, ayun ang bagong term. Sa Germany po, Juden, Holden, Holden. At bigla ako nag-masturbate sa harapan ko. So, ako'y naramdaman ko yung discomfort. So, anong sabi ko sa pasyente? Alam mo, naaasiwa ako sa ginagawa mo. Mamili ka kung gagawin mo yan, pagpapatuloy mo yan, o titigil mo yung ginagawa mo. So, pagkatapos ko, gusto ng pasyenteng ituloy, pero after weeks, mag-usap kayo ng pasyente. Auditory hallucination, 70% nakikita sa kanila, maaaring sila'y nakakarinig ng boses. O kaya naman, yung pasyente KSP, cry for help lang yun. Kailangan lang ng pansin ninyo. So, yun lang ang pamamaraan para maipahayag yung kanyang pangangailangan. Okay? Dr. Jimenez, what is your personal statement about a person who is always making fantasy and hallucination, having sex with most of the beautiful women? Examples sa mga movie stars and well-known Hollywood stars. Can you consider this as a mental disturbances? Oh, marami na. Sa amin kasing mga psychiatrists, basta pantasya at hindi mo ginagawang aktual yung pantasya mo, eh kinukonsidera namin itong normal. Kunyari, meron kang iniidolong isang bold star, papasok sa isipan mo na gusto mo siyang sipingan, bagamat meron ka ng asawa, sa akin normal pa rin yan. Pero kunyari, liligawan mo siya o re-rapin mo, yun ang tinatawag natin problema. Ngayon yung mga pasyente na sexually preoccupied, usually may mga conflict sila sa buhay.